Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang iyong lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo, kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo.
sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa kalendaryo ng simbahan, ang buwan ng November ay ang pagpapaalaala sa atin ng wakas ng panahon at ng wakas ng ating buhay. Kaya sinimula natin ito ng pagdalaw sa sementeryo noong November 1 at November 2. Hanggang ngayon, Linggo, ang mga pagbasa natin ay tungkol sa wakas ng ating buhay. Ito ay darating at hindi natin malalaman, pero hindi natin ito kinatatakutan. Sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa na huwag tayong malungkot sa mga namatay na. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Kaya ang mga buhay at mga patay pagdating ni Jesus ay makakasulubong sa Panginoon pagdating niyang muli upang makapiling niya tayo magpakailanman. Para sa ating mga Kristiyano, ang kamatayan ay hindi ang wakas ng buhay. Ito'y isang pakikipagtagpo sa Panginoon na pininiwalaan at minamahal natin. Kaya makakasama na natin siya. Inaabangan natin ang pakikipagtagpong ito. Ang makakatagpo natin ay ang ating pinaglilingkuran at ang ating minamahal. Kaya ang layunin natin sa buhay ay mahalin ang Panginoon. I love you, Jesus. Yan ang huling salita ni Pope Benedict XVI. Yan din sana ang palagi nating bangkitin. I love you, Jesus. Mahal kita, Jesus. Ang pakikipagtagpo sa Panginoon ay masaya. Itinutulad ito sa isang kasalan. Masaya tayong nakikisalo sa kasalan. May kasaganaan sa kasalan. May tugtugan, may sayawan, maraming kwentuhan. Makakasama ba tayo sa kasalan sa kabilang buhay? Oo, kung tayo ay marunong. Ang taong marunong ay well prepared. Ang 10 abay sa kasal ay excited. Narinig po natin ito sa ating ebanghelyo. Isang karangalan kaya ang mapiling abay. Pero naantala ang pagdating ng ikakasal. Lahat sila ay inantok at nakatulog. Pagdating ng ikakasal, lumabas ang pagkamakatalino ng ilima at pagkahangal ng iba. Ang marurunong ay nakahanda. May extra silang langis na dala. Alam nila baka mahuhuli ang ikakasal. Nung humingi sa kanila ng langis ang mga hangal, hindi nila sila binigyan. Matalino sila. Baka kukulangin kung ibabahagi pa nila. Marunong silang mag-calculate. Hindi naman sila sakim. Marunong lang sila. Kaya sila ang nakasama sa kasalan at ang hangal ay hindi nakapasok at hindi pinapasok. Ang lesson ng talinhaga, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng wakas. Maging palaging handa. Masaya ang wakas tulad ng kasalan, pero masaya ito sa makakasama sa salo-salo. Magiging malungkot ito sa hindi makasali sa kagalakan ng Diyos kasi hindi sila marunong. Pinapakita dito ang kahalagahan ng karunungan. Maraming aklat sa Bible ay tungkol sa karunungan. Ang ating unang pagbasa ay galing sa aklat ng karunungan, The Book of Wisdom. Ang taong marunong ay ang taong naghahanap ng totoong mahalaga sa buhay. Mga bagay na talagang may halaga sa buhay na ito at magdadala din sa atin sa buhay na walang hanggan. Nakakalungkot na hindi na ito pinapansin ng marami ngayon.
Ang pinagkakaabalahan ng marami ay ang mga pansamantala at ang mga material na bagay lamang. Ang mga material na bagay ay hindi tumatagal. Lumilipas, nasisira, at nabubulok ang mga ito. At hindi naman ito nabibigay ng tunay na kaligayahan. Naaaliw lang tayo ng ilang sandali at agad nawawala ang saya natin. Hindi tayo ginawa para sa mga material na bagay. Hindi tayo ginawa para sa mga panandalian lamang. Malapit na ang Pasko, inaabangan natin ito. Pero kung titingnan natin, mula sa karanasan natin sa maraming Pasko nang dumaan, ang maraming mga pinagkakatuwaan natin sa Pasko ay hindi naman nagbigay ng matagalang kaligayahan. Marami ay pansamantala lang. Ang mga damit, ang mga pagkain, ang mga regalo, ang mga bakasyon, wala na ang mga ito. Paano ba tayo magiging marunong? Huwag lang tayong mag-alala. Sinabi sa atin sa ating unang pagbasa na ang karunungan ay natatagpuan ng mga naghahanap sa Kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Hindi lang siya madaling matagpuan. Ang karunungan mismo ay naghahanap din sa atin. Hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa Kanya. Makikita Kanya saan ka man naroroon. Yan yung sinabi sa atin sa Biblia. Ano nga ba ang karunungan ito? Ito ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Madaling hanapin ang kalooban ng Diyos. At ang Diyos mismo ay nagpapaalam ng Kanyang kalooban sa handang tumanggap sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng tunay na mahalaga. Maging bukas lang tayo dito. Hindi siya tinatago. Hindi niya tinatago ang gusto niya. Pinapaabot niya ito sa atin. Kasi alam niya na ito ay makakatulong sa atin. Ito ang magpapaligaya sa atin. Maging marunong po tayo sa buhay. Hanapin natin ang kagustuhan ng Diyos. Pero hindi lang natin ito hahanapin, gawin din natin ito. Gawin natin ang kalugod-lugod sa Kanya at magiging masaya tayo. Gawin natin palagi ang kalugod-lugod sa Diyos at magiging handa tayo kailanman siya darating. Ang pagkaabalahan natin ay hindi ang mag-calculate o manghula kung kailan magugunaw ang mundo, kung kailan tayo mamamatay, kung kailan muli babalik ang Panginoon. Sinabi ni Jesus na walang nakakaalam nito kundi ang Ama na nasa langit lamang. Ang pagkaabalahan natin ay ang palaging gawin ang kalugod-lugod sa Diyos. Dito tayo magiging marunong sa buhay at magiging handa ng ating ilawan ay nakasindi kailanman darating ang lalaking ikakasal at isasama tayo sa kasalan.